Araling Panlipunan 8, Quarter 3, Week 2. Panahon ng pagtuklas. Ang pagbagsak ng Constantinople noong Mayo 1453 ay nagmarka ng isang malaking pagliko sa kasaysayan ng Europa. Mula sa pagiging isang mabagsik na kalaban, naging makapangyarihang puwersa ang mga Ottoman sa isang iglap. Dahil sa kontrol nila sa timog kanlurang bahagi ng Europa, nagamit nila ang kanilang hukbong pangdagat upang makinabang sa kalakalan sa dagat sa buong rehiyon. Habang humihina ang ekonomiya ng mga kahariang Europyo at nasusubok ang kanilang kapangyarihan, nagsimula silang maghanap ng mga bagong paraan upang makaraos at kung maaari, mabago ang balanse ng kapangyarihan pabor sa kanila. Dito nagsimula ang sunod-sunod na ekspedisyon at paglalayag upang tuklasin ang mga malalayong lupain, mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europyo noon at madiskubre ang mga sibilisasyong hindi pa nila nalalaman. Nagsimula ito bilang isang eksperimento ng Europa, ngunit kalaunan ay naging isang sistematikong pamamaraan ng pagsasamantala at paghati-hati ng mga tao sa buong mundo. Ito ang Age of Discovery. Portugal at ang simula ng paglalayag. Balik tayo sa Portugal noong ika-15 siglo, kung saan hinihikayat ni Prinsipe Henry na kilala rin bilang Prince Henry the Navigator ang pagalugad ng katimugang baybayin ng Mediterranean. Siya ang madalas kilalanin bilang nagpasimula ng Age of Discovery. Sa kalagitnaan ng ika-15 siglo, nakapagsulong ang Portugal ng mahahalagang teknolohiyang pangdagat gaya ng astrolabe, magnetic compass, caravel at sextant. Dahil dito, mas umigting ang kanilang hangarin na tuklasin ang Afrika. Mayaman ang Afrika sa pagkain, ginto at alipin gaya ng pinatunayan ng paglalakbay ng mga haring Malian patungong Mecca noong 1324 to 1325. Habang sinusundan ang baybayin, nagsimulang dumukot ang mga Portugis ng mga lokal na Aprikano upang ibenta bilang alipin sa Europa. Noong 1488, narating ni Bartolomeo Diaz ang Cape of Good Hope, ang pinakatimog na bahagi ng Africa na nagbukas ng daan para sa mga rutang pangdagat mula Europa patungong Asya. Sumunod dito, si Vasco da Gama ay naglayag mula Lisbon hanggang Calcutta, India. Nabighani ang mga Europyo sa mga lokal mula China at Timog Silangang Asya at mabilis silang nagkaroon ng pagkahilig sa mga luto nito. Sa Africa, nagtayo ang mga Portugis ng mga kuta at trading posts. Sinakop din nila ang Goa at Malacca sa Asia. At naging pangunahing himpilan nila ang Goa sa loob ng mahigit 4 na siglo. Dahil sa kontrol sa rutang pangdagat at pag-iwas sa Mediterranean at Arabian Peninsula, mula sa pagiging mahirap, umangat ang Portugal bilang isa sa pinakamayayamang bansa noong panahong iyon. Noong huling bahagi ng ika-15 siglo, isang Italianong si Christopher Columbus ang nanirahan sa Lisbon. Malaki ang interes niya sa heograpiya at paggalugad. Nang hindi siya sinuportahan ng Portugal, lumapit siya sa iba't ibang kaharian upang mapunduhan ang kanyang paglalakbay. Pinayagan siya ng mga Katolikong monarko ng Espanya at noong 1492 narating niya ang isang isla sa Bahamas na tinawag na San Salvador. Kumuha siya roon ng ilang bihag. Kumalat ang balita sa buong Europa at dahil walang nakakaalam sa totoong laki ng lupain ng Amerika, nagunahan ang mga manlalayag na tuklasin ito mula dulo hanggang dulo. Nahuhuli ang mga Ingles, kaya inutusan ni Henry VII ang Italianong si John Cabot upang maghanap ng rutang patungong Japan mula kanluran. Noong 1497, nakarating si Cabot sa Canada
at dito nagsimula ang unang tungtong ng Britain sa Amerika. Noong 1519, pinamunuan ni Ferdinand Magellan, isang Portugis na naglilingkod sa Espanya, ang ekspedisyong nagpalibot sa buong mundo. Nadiskubre nito ang daanang nagdurugtong sa Atlantic at Pacific. Pagkaraan niyang madaanan ang kipot sa South America noong 1520, tinawid niya ang Pacific bago siya mapatay sa Pilipinas noong 1521. Pagbagsak ng mga katutubong imperyo. Bago dumating ang mga Europyo, malawak at maunlad ang sibilisasyon sa Amerika tulad ng Aztec at Inca. Noong 1519, dumating si Hernan Cortez sa Mexico. Nakipag-alyansa siya sa ilang katutubong grupo at nilipol ang iba. Binaliwala niya ang utos na bumalik at tinalo pa ang ipinadalang sundalo upang hulihin siya. Sa tulong ng isang lokal na babae, si Doña Marina, narating niya ang Tenochtitlan at tuluyang nagapi ang mga Aztec. Sa South America, sinalakay ni Francisco Pizarro ang Incas. Noong 1532, nabihag at ipinapatay niya ang emperador. Kasabay ng pananakop, kumalat ang mga sakit na banyaga sa mga katutubo at tinatayang 90% ng populasyon ay nalipol. Imperialismo at paghahati-hati ng mundo. Nagbunga ng hidwaan ang mga pananakop ng Spain at Portugal. Kaya kinakailangan pang mamagitan ng Papa upang gumawa ng kasunduan. Ngunit hindi ito kinilala ng France, Netherlands at England. Pagsapit ng 17th century, naging sistematiko ang kolonisasyon. Naghati-hati ang mga Europyo sa mundo at binago nila ang takbo ng politika at ekonomiya. Ang Africa na dating mayaman ay dumanas ng kahirapan at malawakang pang-aalipin. Sa Amerikas, nalipol ang mga Aztec, Inca at iba pang sibilisasyon. Nagpatuloy ang kalakalan ng alipin at ang karahasan laban sa mga Afro-descendant na henerasyon. Sa Asia, pumasok ang British East India Company at Dutch East India Company sa India, Indonesia, Japan, Taiwan, Malaysia, Thailand at Vietnam at ginamit ang taktikang divide and conquer. Pangmatagalang epekto. Ang Age of Discovery ang naghubog sa modernong mundo. Hindi umiiral noon ang konsepto ng mahirap na Africa o mayamang Europa. Ngunit ito ngayon ang pananaw sa heograpiya at politika. Ang rasismo, labis na relihiyosong paghahati at takot sa kanluran ay mga bakas ng panahong ito. Bagaman kapanapanabik para sa Europa, pero mula sa perspektibo ng mga katutubo, ito ay panahon ng kalupitan at pandarahas.